verse 1. While Apollos was in Corinth, Paul traveled through the regions until he reached Ephesus on the coast where he found several believers. Samtang kuno si Apollos na palito sa Corinto, si Pablo ni travel or ni biyahe paingon dito sa interior regions. Dito kinatumon niya kuno nga regions hangtod nakaabot siya sa Ephesus. On the coast, where he found several believers. Dito sa tumoy-tumoy, matag pa, na kita niya ang pipila ka mga magtutuo dito. And then, di pangutana din niya sa verse 2, did you receive the Holy Spirit when you believed? Ingon si Pablo sa mga believers dito ngayon na meet, inyo bang nadawat ang Espiritu Santo sa diyan kamo ni tuo? He asked them. Atod pa. Verse 3, then what baptism did you experience? He asked. Ingon dayon si Pablo, unsa din nga klase bautismo ang inyong nasinati? And they replied, the baptism of John. And siya nga, ang among nasinati, ang bautismo ra ni John. So, itong bautismo sa tubig. Paul said, John's baptism called for repentance from sin. Siya nga, ang bautismo ni Juan, para sa pagkinulsul sa mga sala. But John himself told the people to believe in the one who would come later, meaning Jesus. Ingon si Pablo, nga si John nagsulti na siya sa mga katawan sa mga magtutuo, may tungod sa usa ka o maabot nga ginganlag Jesus. As soon as they heard this, samtang sila naminaw sa pagsulti ni Pablo, they were baptized in the name of the Lord. So, walanto, nabautismoan sila sa ngalan ni Jesus. Sa ato pa, nidawat sila sa ngalan ni Jesus, and they received the Lord Jesus Christ of Nazareth. In verse 6, then when Paul laid his hands on them, kung sa diyang tapion na ni Pablo ang iyang kamot ngadto sa mga believers or mga magtutuo, the Holy Spirit came on them and they spoke in other tongues and prophesied. Grabe no sila ka favored because paglihans ni Pablo nila, ang Espiritu Santo ni abot kanila or ni konsag kanila ug nagsinulti ay sila lain nga pinulungan. Because lahi man ko nang nakasabot na sa pulong si Ginoo, bisan pag water baptized na, kung wala pa ta nabaptize sa Holy Spirit, lahi ra jud siya. O matud pa, nag-istorya sila laing pinulungan or other tongues and prophesied o nagpropesiya na sila. There were about 12 men in all. 12 sila kapuo. Blessed kay sila kay si Pablo ni abot dito o nag-ampo nila, nagparabali nila, nag-ampo nila o nag-lay hands nila. So they were able to receive the baptism of the Holy Spirit. Nakadawat sila sa bautismo sa Espiritu Santo. Mauto nga, nagasulti na sila yung pinulungan. The heavenly language is matod pa as they spoke in other tongues or speaking in tongues. Now, let's proceed to verse 8. Because this is the third missionary journey ni Pablo abot sa dito sa Ephesus. Ikatulong na niyang missionary journey. Tulong nilang balik para sa iyang mission nga paglibot sa mga dapit nga diin gipadala siya sa Dios. In verse 8, then Paul went to the synagogue and preached boldly for the next 3 months. Ito na po siya sa sinagoga, sa ato ana equivalent, simbahan, ug nagwali sila nga maisugon kay dito for the next 3 months. Tulog yun kabulan siya dito, arguing persuasively about the kingdom of God. Nantugi siya may tugod sa gingharian sa Dios because grabe ang mga issue nga na-encounter sa mga followers ni Jesus, mga believers ni Jesus, because ang karaan ng mga magwawali ng mga Parisiyo, listig gid sila sa
book of Moses, sa commands ni Moses. Here comes kang Jesus is na-adjud akong kabaguhan. But some, matod pa, but some became stubborn. Kimo ni ron. Kay nabaguhan man sila sa ipangwali ni Pablo. Ang uban kuno nagmatiga in verse 8. But some became stubborn, rejecting his message and publicly speaking against the way. Ang ubang nagmatiga o wala dawata yung mensahe. O matod pa, they publicly speaking against the way. Ilang daot. Katong the way there refers to Jesus. Daot nila si Jesus, which is they call the way. So Paul left the synagogue and took the believers with him. So matod pa si Pablo, gibiyaan niya ang sinagoga o sa atong simbahan o giuban niya ang mga pipila ka mga magtutuuban kaniya. Then he held daily discussions at the lecture hall of Tyrannus. So dito din siya nag-lecture, dito siya kada-adlaw gid siya nag-lecture dito sa hall of Tyrannus. Why? Ingana siya nga nagapakaon sa mga kalag nga gusto nga maminaw sa pulong sa Ginoo, nga uhaw sa pulong sa Ginoo. Matud pa, kada adlaw gid siya kung kinsa interesado nagatudlo siya dito. Ingana iyang passion, ingana iyang gugma, ingana ang iyang pagbudlay sa pagpamuot sa bulaton sa Ginoo. So nagkugi gid siya og padudlo. Okay, so daily gid siya gatudlo dito ga lecture sa hall of Tyrannus kay dito sa sinagoga. Daghan kontrabida dito niya. This went on for the next 2 years. Grabe no. 2 years iyang pagtudlo dito. Ingana siya nagtiyaga para nga ma-founded sila sa Word of God, ma-founded sila sa teaching ni Jesus. Malig-on sila sa pagtulunan nga iyang na bag-o na discover kay si Pablo, kabisado man siya sa balaod ni Moses. Pag na kasabot na siya sa doctrine ni Jesus, pagtulunan ni Jesus, o nasinati niya ang gahom sa Espiritu Santo, na lakit na siya, na siya anointing sa una. He has the words, na siya pulong but no anointing. O matod pa, nagtudlo siya for 2 years dito. So the people throughout the province of Asia, both Jews and Greeks, heard the word of the Lord. So katong interesado maminaw, gusto makakapon. Grabe ka, daily sila gatigong for 2 years. Inga na sila hunger. So, mabawaan mo na nga gakabawaan ni Lord kung naabagitay kagutom, naabatay kasino sa pulong sa Lord. Kay our interest are visible. Diba? Kadungtong na noon ko, diba? Kung naka sa tubig, bahugan mong isda, manuol ang mga isda. Diba? Tapok kina sila. Utapok kina sila. Kadungtong na noon ko sa isda dito sa kakaulugan. Diba? Utapok kina sila. So, ang ilang sitwasyon, ani, bro, inga na sila, si Pablo tagbahog, nagtapok ang mga believers. Diba? Malipay kag tanaw, malingaw kas mga isda magtanaw. Kung malingaw tas mga isda magtanaw, malingaw si Lord magtanaw nga iyang mga anak. Nagpakabana sa pagkaon sa pulong sa Ginoo nga gidalit ni Pablo. Nga diin, nganong ingana sila ka madasigon, ingana sila ka active, participative, cooperative, because ang gitudlo ni Pablo is daw freshly baked o sa baking pa or newly cooked bag-o giluto, init siya tungod sa kainito ni sa pagpangalagad sino. Kanang nagmainito sa pagpangalagad si Ginoo, ma-feel nimo ang kainiton sa power si Ginoo. Ingana. So muna nga dito mag-differ sa anointing. O kana nga anointing na build up na through prayer,
intercession. Spending time, quality time with the Lord. Dili lang kay basta lang na nag-pray ka lang for the sake of praying, but God knows how we truly seek His presence, truly want His presence nga mamuhat jud. Sumatod pa din nga for 2 years gid siya nagtiyaga throughout the province of Asia. So sa pasabot ana, naglibot-libot siya sa province of Asia for 2 years. Gilibot na niya, asa dapitan na po siya, dito na po ituyok niya. Nga naman, gusto niya nga ma-share ang message nga gipadayag ni Lord sa iya. Because He's a messenger. The messenger must deliver the message of the Lord. Ituyok niya ang throughout the province of Asia. Kinsa iyang audience, Jews and Greeks, mga Hudyo o mga Grigo, heard the word of the Lord. And not only that he was focused on the word, God, verse 11, God gave Paul the power to perform unusual miracles. Kitagaan si Pablo sa Dios o kay bulungang dahom matod pa nga maka-perform siya og miracles. So isa na nga gasa kung magmainiton tas mga pag-ampo pagpangalagad si Ginoo. Additional anointing, additional miracles, additional power. Kaya naman, di ba? Damorta magpainit. Damorka nga gaduol sa Ginoo sa pag-ampo kanang naabot jud kay kauhaw sa presensya sa Lord na akay kangawa. Kay ngawa. Kabalo si Lord ana, ug mo ana nga na ay something good that God will give. So, muna ang wadi nga sa wala pa si Pablo naka-encounter sa gawon sila, naka-encounter sa presensya ni Lord. Inga na siya ka focus the word. Knowledgeable ka siya sa word. Pwede na memorize na niya. Pero the difference was, wala siya anointing to perform miracles. Magwali siya daw, wala kaayo effect sa mga tao. Because it's the anointing that will bring power of the words released in the mouth of God's servant. Was that fire of God because of that intimacy nga build up diya sa prayer, intercession, and diya sa pagpangalagad sa Ginoo. So, what is the manifestations of this unusual power, unusual miracles that God gave to Paul? In sa verse 12, when handkerchiefs or aprons that had merely touched his skin were placed on sick people, they were healed of their diseases and evil spirits were expelled. Grabe. Kung ang mga panyo or aprons or yang sanina nga hid lang, makatandog lang sa skin, matod pa nga gibutang sa mga masakiton nga tao, they were healed of their diseases and evil spirits were expelled. Ang mga daotang espiritu ng gawas o naulian ang mga masakiton sa di ang handkerchiefs or mga panyo or aprons matod pa nga nakatats kuno sa skin ni Pablo. So unsay masabot na si Pablo karon diri, ang ilang handkerchief i-touch lang sa body ni Pablo, sa skin ni Pablo, by the way. Ilang handkerchief o apron nila i-touch lang. Grabe nga anointing. Grabe nga anointing. Mao din to ang masakiton nga ayo og ang mga daot espiritu na nanggawas nga naman. Wala ginako because of the fire of the Spirit of the Lord sa iyang lawas. Diba? Kung grabe na ang kalayo, kung atong ingana, mafeel na to ang kalayo.
O mafeel na to ang kalayo. So mauto nga ang mga demon spirit nga nagpaluyo sa balatian nang kalagyo gid sila o mauto nga nangaulian sila. Okay. Obserbahi gani ninyo. Kanang dut-dut kag pangalagad si Ginoo. Nya sa wa pa ka nangalagad, luya ka imong lawas. Daghan ka obserbahan nga dili gyud maayo bukat, daghan ka gipati. Pero sa diha nga nagdut-dut kag pangalagad, as in you focus sa pagpamati sa Ginoo, focus sa pagsimba. Nakalimot ka nga naakay gibati, hangtod nakabalo ka nga hala giayon naman ay kus Ginoo. Ingana ra dyan na. Because that is God's gift to those who carefully obey the Word of God. Who listen well to learn. Ganun namati ta, ug ayo kay para makatuon ta, makakaton ta, makabalot ta. Okay, kaya nga naman, gusto ni Lord nga, dili sayang ang tanan. Because if we focus, we can understand. If we can understand and we are receptive of that words, there is cleansing. If there is cleansing, there is healing. But kung naata naglingkod na mati, pero atong una-una lang iyaw kay sanan, sige pa na ka sa panimahuman, sa pani, God will not be happy of serving us. So, nothing happens in our lives. Walay kabago-bago, walang mangyari. Diba? Okay. So, naulian sila. Grabe no? Grabe ang iyang anointing. Okay. Matod pa din a group of Jews in verse 13. A group of Jews was traveling from town to town, casting out evil spirits. Sumuupod mo na anay na ay siya'y karibal. O naa siya'y kontrapartido. Grupo jud sa mga Hudiyo nga ga-travel pud sila from town to town, casting out evil spirit, nang hilin pa sila daw ng espiritu. They tried to use the name of the Lord Jesus in their incantation, saying, I command you in the name of Jesus whom Paul preaches to come out. Okay. Ini karon. Ilang giobserbahan nga kung si Pablo magwali ug magampo, gigamit nila ang ngalan ni Jesus. Gigamit ni Pablo ang ngalan ni Jesus. Nga sa ngalan ni Jesus, pahawa. Nag-awat-awat lang sila. So, atin nilang ingana kasayon, katong authority gikan sa ngalan ni Jesus has power because of the intimacy of Paul ngadto sa Ginoo. Sila wala man sila connection, wala man sila intimacy ni Jesus. Nag-awat-awat raman sila. Ug sa kuan pa imitation, duplication. I-duplicate nila. Nag-imitate sila. So nag-aupog sila, nag-try kuno sila, they tried to use the name of the Lord Jesus in their incantation, saying, I command you in the name of Jesus whom Paul preaches to come out. 7 sons of Sceva, a leading priest, were doing this. Ang 7 ka mga anak ni Sceva, nga ang ulong pare ang nagbuhat ni ini. So, na silang ranggo sa ilang sinaguga. Kaya nga noong gibuhat nila ni, kay nasing na sila. Gusto sila mag-awat-awat. Apin nila na ang sila, gahong na sila anak ng anointing. Dili ba basta-basta si Lord mag-iyal o gasa. Umatag pa din but one time when they tried it, isa kay gayon sa dang ilan na puning gisugdan, ilang paninggamutan nga ato when the evil spirit replied. Ang evil spirit ni tubag nila, I know Jesus, I know Paul, but who are you? Naulawan sila.
ingon ang Holy Spirit, ingon ang Holy Spirit, nakaila ko ni Pablo, nakaila ko ni Jesus, pero kinsa man mo? Gibadlo sila kay, nga naman gigamit-gamit panalanganan ni Jesus. Sa ato pa siya pasabot, ang nailhan sa Dios, matod pa, kay naghatag sila panahon sa pag-ila pinagi sa pagbasa sa pulong, o pag-ampo, pag-seek sa presence ni Lord. Muna siya ang pag-ila na to sa Ginoo, di kay awat-awaton lang na to. Matod pa, I know Jesus, I know Paul, but who are you? Then the man with the evil spirit, matod pa, then the man with the evil spirit leaped on them, overpowered them, and attacked them with such violence that they fled from the house, naked and battered. Okay. So, unsa daw kuno? Anay tabo nga ang tao nga giyuwaan perti kuno niyang lukso atong 7 ka anak ni Sceva. O matod pa pildi sila, giatake sila, grabe gid nga pag-atake, attack them with such violence that they fled from the house. O nang nibat sila, nanagan sila gikas balay nga giatuan nila, nagkahubo-hubo o nga samad sila. Itugot to sa Ginoo nga mahitabo para pagpakaulaw nila nga ang gahom sa Ginoo dili angay nito awat-awaton, sumay-sumayon. So, naulawan sila. Because, gusto naman nila ipapaprove nga naapod kuno sila gahom. Kung sila gahom naulawan, nagkaulit man kuno silang nagkahubo-hubo o nga bunog. Nanguli sila nagkahubo-hubo o nga bunog. Pwede lang dagan si Pablo, sila 7 ka buhok sila. Kitabangan silang, tabangan ang 7 ka anak ni Sceva nga leading priest, pangulong pari ang ilang papa. Luoy kaayo. Isa ra ka tao ang evil spirit nga nayawaan na demon possess. Tabangan niya ang 7 ka anak ni Sceva nga nag-awat-awat. Gitugot to ni Lord para pagpadayag nga dili pwede nga awat-awato na to ang gigamit sa ginihugan sa Ginoo anak nga gasa. Gasa man na, dili man na awat-awaton. Okay. So, naulawan gid sila. O dili lang sila naulawan, ang grupo nila naulawan. Nga naman, iba dyan, 7 sila kabubwal sa katabang. Na isa ra kabtao giyawaan, the demon possessed. Verse 17. The story of what happened spread quickly all through Ephesus. O ni kuyanap dito ang mahitabo to Jews and Greeks alike, sa mga Hudyo sa mga Grigo. A solemn fear descended on the city, and the name of the Lord was greatly honored. Tungod atong pangitabua, perti kunong hadlukas mga tao dito sa mga syudad, o ang ngalan ni Ginoong Hesus gipasidunggan. So, ingana na itabo. In verse 18, many who became believers confessed their sinful practices. Kung tungod atong pangitabua, daghan noon nangakabig na himong magtotoo, nituo na sa mensahe ni Pablo nga gikan sa Ginoo. Pero, before ana, na ay panghitabo, insidente nga diin, a battle in the spirit. So many who became believers confessed their sinful practices in verse 18. Verse 19, a number of them who had been practicing sorcery brought their incantation books and burned them at a public bonfire. So, daghan kuno nga nagmuhat sa pagpamarang pinaagi sa ilang mga libritos, incantation books, kay mao gamit man sila libritos anak kay naa dito ang ilang
litukon para gyud ang ilang gahom ang spirito nga ilang gitawag mulihok. Pero si Pablo, wala naman siya naggamit, gi-utter lang niya ang pulong nga si Jesus. Because Jesus is the name above all names. Ang ngalan ni Jesus, labaw sa tanang ngalan, that demons will flee. Wala na'y memorizon nga mga libritos. Wala na'y tulumanon nga anang orasa imong litukon, imong buhaton, kay dili na mao ang gitulo sa Ginoo. So unsay nahitabo? Daghan kuno kanila nga nagtuo sa Ginoo nga nga mamamarang ilang gidala ang ilang mga libritos or incantation books katong gipagamit nila pagpamarang kay naa didto ang ilang mga pag-ampo, naa didto ang ginalitok nila, and burn them at a public bonfire. Sila nag-volunteer og sunog. Isa isunugan ni. Nga naman, ilang nasairan, kadili di ay pinaagi. Kay katong mga kuaniski ba na adjunto, dili di ay pinaagi atong libritusa ang makatabang nga naay gahom. So the value of the books was several $million. Pati jutong dako ag bili. Dako jud kay bili kay pati magdaghana. So the message about the Lord spread widely and had a powerful effect. Ang mensahe sa Ginoo, grabe gid ang paglaganap, matod pa nadayag gid ang iyang pagkagamanan sa Ginoo. Because nakasabot ang mga tao dili di ay tama nga ang atong gahom pinaagi sa mga gahom-gahom nga dili gikas Ginoo gikan dis kaaway. Naka-realize sila nga dili ito sakto. Sumula gina kung walay muwali sa kamatuoran, ang tao magpabilin sa bakak nga pagtulunan. So kinahanglan muwali o diya sa mga pagwali na ay mga tao di kasabot o na ay mga tao nga mga supo tungod kay dili sila kadawat nga mauna ang kamatuoran. Okay, in verse 21, afterward, Paul felt compelled by the Spirit to go over to Macedonia and Achaia before going to Jerusalem, and after that he said, I must go on to Rome. O matud pa, human atong dapita, gibati ni Pablo nga ginapaadto siya sa Espiritu Santo ngadto sa Macedonia o sa Achaia sa dili pamadto sa Jerusalem. O guman ato ingon siya moadto na pud ko sa Rome. Kay matuyok-tuyok lagi siya. Gusto niya nga ang mga katawhan makadungog. O dili lang siya mag-focus sa kadapit. Kaya naapay laing dapit ang iyang pagatuduan para sila masaid po sa kamatuoran. Okay. Now, in verse 23, about the time a serious trouble developed in Ephesus concerning the way of anak nga panahona na ako na'y seryoso nga kagubot nga nahitabo dito sa Ephesus concerning the way, that way there is Jesus. It began with Demetrius, ini karon. Nagsugod kuno kang Demetrius. Kinsa man ni si Demetrius? A silversmith who had a large business manufacturing silver shrines of the Greek goddess Artemis. Kaya daw kuno si Demetrius, silversmith, kanang bitang maghimo o mga Diyos pinagi sa silver, matod pa. And then, naasid ako nga business, mag-manufacture o mga shrines sa Greek goddess nga si Artemis. Okay, so great business or big business, matod pa. Si Demetrius ang gigamit sa kaaway para mag-produce o daghan nga mga silver shrines, mga Greek goddess of Artemis or usa pa ng ilang mga pagbuhaton nila. Okay. He kept many craftsmen busy.
So kay dako man nga business, daghan gid siya og mga maghihimo niini na busy sila. He called them together along with others employed in similar trades and addressed them as follows. Iyang gipangtawag tong iyang mga sakop o matud pa giingnan sila. Unsa giingon ni Demetrius? Unsa giingon ni kuan sa ni Demetrius, "Gentlemen, you know that our wealth comes from this business." Ingon si Demetrius sa mga sakop, yung mga trabahante. Mga igsuunan, kabalo mo sa atong kabalo mo nga ang atong kayamanan or bahandi gikan aning nga negosyo. Unsa daw ilang negosyo? Maghimo og agriculture or Dios or silver goddess, Greek goddess nga si Artemis. Ang diyosa sa Greek or Greek nga si Artemis. In other words, that's Diana in Roman. Ang Roman name si Diana. Goddess niya si Diana sa Roman, pero sa Greek, Artemis ang tawag. Na anak siya pud sa mythology. Okay, Greek mythology nga na siya. Okay. So ingon si Demetrius, kabalo mo nga ang atong kita gikan ani nga negosyo. But as you have seen and heard, this man Paul has persuaded many people that handmade gods aren't really gods at all. O ingon si Demetrius, o inyong nakita o nadunggan na kining tawhana nga si Pablo naga-persuade or naga-convince sa daghan makatawhan nga kining mga binuhat sa nga Dios binuhat sa tao, binuhat sa kamot lamang sa tao, mga Dios dili kayo tinuod nga Dios. So nakadungog siya sa wali ni Pablo. Nakadungog siya. Kadungog yun. Exactly pag kasulti. Pero wala siya kasabot. Di ba? Nakadungog siya. Pero wala siya kasabot. Wala siya. Daghan nakadungog. Pero wala kasabot. And he's done this not only here in Ephesus, but the residents of Asia heard the word of the Lord. O kining mamutanga imatuwa, gibuhat ni diri sa Ephesus, but throughout the entire province. Ingon siya. Dili lang diri sa Ephesus, apan sa tibuok nga probinsya. Sa province. Of course, I'm not just talking about the loss of public respect for our business. Wait, si Demetrius, dili lang na mo'y akong ipasabot apan ang pagkawala sa respeto sa mga katawan may tungkol sa itong negosyo. So, and I'm also concerned that the temple of the Greek goddess Artemis will lose its influence, and that Artemis, this magnificent goddess, worshipped throughout the province of Asia and all around the world, will be robbed of her great prestige. So, sa ato pagigamit si Demetrius para nga ang diyosa sa Diyos sa mga Grigo nga si Artemis o sa Roman si Diana, mawala na ang dungog. Siya ang gigamit sa yawa nga mahimong dungganon ang maunga diyosa. O ingon siya nga nadlok siya nga mawala na ang dungog o maundang na ilang negosyo. So it's a business. And their anger boiled, and they began shouting, "Great is Artemis of the Ephesians." O tungod ato nga pag-istorya ni Demetrius, nakapa sila og sa kapungot og sila ni Shagit nga halangdon kuno si Artemis of the Ephesians. Soon the whole city was filled with confusion. Everyone rushed to the amphitheater, dragging along Gaius and Aristarchus.
So tungod atong sulti ni Demetrius nga gigamit sa kaaway para nga muinit magkalayo ang isyo o nahimong mura to kalayong gamay ug niulbo ug matud pa ang mga tao naglibog na noon ug niadto sila sa amphitheater ilagi pangbira si Gaius ug si Aristarchus who were Paul's traveling companion from Macedonia. Kauban man to ni Pablo silang duha. Sila mo'y na nga luoy. Makaluluoy gipangbira sila. Sila gipangkuan sa makatawan. Paul wanted to go into. Gusto si Pablo nga mosulod. But the believers wouldn't let him. Ang mga believers ipugan si Pablo kay iyang tatabangan ng imong kauban. Oh. So, but some of the officials of the province, friends of Paul, also sent a message to him, begging him to not to risk his life by entering the amphitheater. Kaya dito mo sa amphitheater. Ako nga tigo. Ingon ang mga pipila ka mga opisyalis sa probensya kang mga higala ni Paul, ayaw na lag adto dito. Ayaw na lag i-risk imo kinabuhi kay ikaw rabay ka sukan tungod sa imong giwali. Kay nganuman, imagine ang ilang mga librito sa pagpamarang gisunog kay sila may kuan nga ilang gisurrender. So nasuko ang demon spirit o pagkasuko sa demon spirit, ang mga espiritu sa demon spirit nangadto sa mga tao o nangasuko sila. Kay dili man kung mogamit ang Ginoo og tao nga instrumento, ang yawa pud mogamit pud og yang gamiton nga instrumento. Sumuon na nga magbantay ta nga nag-isog-isog ta kay nagamit ta dita sa kaaway. Ingan na, ngano nang isog ni mga tawhana? Ang espiritu sa yawa mo ay nagpaluyo. O silang Pablo nga iya sa Ginoo, ang sulugon sa Ginoo, nga nagpadayag lang sa kamatuoran, gipadayag lang nila unsay kalaki sa kaaway, nangasuko ang kaaway ug moto nga nagkagubot. Gubot kay di ba? Oh, gubot kaayo si Demetrius ang hinungdan kay ngano nagubot man to? Kay si Demetrius ang iyang negosyo unlod na. Halo maunlod na tungod kay sa giwali ni Pablo. And then in verse 32, inside the people were all shouting, some one thing and some another. Everything was in confusion. So, ang mga tao nga nagsyakit dito, ang uban, matud pa, kining dapit sa kuan, isa ang some another. So nagkagubot na sila na inidapig ni Pablo, sa side ni Pablo, na pwede dapig sa kang Demetrius or sa mga tao nga kuan. So everything was in confusion, naglibog nagyud ug samot. In fact, most of them didn't even know why they were there. Ang kitanawa. Kining verse. Ang uban kuno, wala na gani na side nganong naabot sila dito. Grabe gid ang spirit sa kaaway, no? The Jews in the crowd pushed Alexander forward and told him to explain the situations, emotion for silence, and tried to speak. Gubot naman kaisanan. So nalingon nga, ipahilom na ang mga tao. But when the crowd realized he was a Jew, they started shouting again and kept it up for about 2 hours. Pagkabalo nila nga si Pablo Hudiyo po. Hudiyo man papa ni Pablo. At ang Greek man ang papa ni Pablo, yung mama is Hudiyo. Ha? Si Pablo is Hudiyo. And then matod pa, kuha na sila pag 2 hours. They started shouting again and kept it up for about 2 hours. 2 hours kitang ilang pagsiyagit. Great is Artemis of the Ephesians. Great is Artemis of the Ephesians. Nga na ilang ginasulti. Gibayaw nila, gi-worship nila si Diana or si Artemis. Kaya Diana, Roman god. Ang Artemis is Greek.
Oh, God. That is their goddess. Tuboy ginala gisimba jud nila. Okay. So mauna nga atong nga mananalan nga chapter. At last the mayor was able to quiet them down enough to speak. Hangtod napakalma gid ang kasabat nila sa mayor. 2 hours sila si Artigas kuno si Greek si Gayana dako jud kuno halangdon gibayaw nila. So matod pa diri ngayon sa citizens of Ephesus, he said, everyone knows that Ephesus is the official guardian of the temple of the great Artemis, whose image fell down to us from heaven. So sa daw gisulti nga ang matag-usa nakabalo sa Efeso o ang mga opisyalis matud pa sa mga gwardya sa templo sa kahalangdon nga si Artemis nga ang iyang panagway matud pa ni hagsa kangadto kanila gikas langit. So ingana ang lahi sa kaaway. Since this is an undeniable fact, kanili di man malimod nga kamaturan, you should stay calm and not do anything worse. Sa kinahanglan nga magkalma mo o dili mo padali-dali sa inyong mga gipangbati diha. You have brought these men here, but they have stolen nothing from the temple and have not spoken against our goddess. Ingon siya. Inyo maning gidala ni matuhan na si Gaius o si Aristarchus. Inyo maning gidala ani mga tawhan na diri. Wala man sila gikawat gikan sa templo ingon no mayor. Wala man sila gikawat o wala man sila gisulti batok sa atong goddess. This is wala bitaw. If Demetrius and the craftsmen have a case against him, kung si Demetrius ug ang iyang mga trabahante na ikaso bato kanila, the courts are in session and the officials can hear the case at once. Isa na may korte. Kinanglan nga ilang ipadayag ang ilang kaso. Let them make formal charges ingon sa sila ipagfile o kaso o na ay ipakuan sila kung sa formal charges nila. And if there are complaints about other matters, they can be settled in a legal assembly. Ingon ang mayor. Kung na ay mga complaint pa nila sa laing bahin, matud pa, makahimo sila o pakigsabot sa legal assembly sa insakto nga kanang hukmanan. I'm afraid we are in danger of being charged with rioting by the Roman government. So nahadlok yung isa nga nahadlok po nga naananuntay kaso pinaagi sa pag-riot by the Roman government since there is no cause for all this commotion. Kaysa what man joy basikanan aning kagubuta. Kaya wala magito sala. Si Demetrius pa magito gigamit sa yawa. And if Rome demands an explanation, we won't know what to say. Then he dismissed them and they dispersed. Gipa uli na po nila si Gaius o si Aristarchus. Kung matod pa, nahuman. So, sayang na to nga ang kaaway, masuko gyud siya kung igo. Magamit din siya tao nga igamiton para kunuhay idepensa. Para kunuhay. But as long as God is with us, that problem, the trouble, will be able to end. Matapos rin. So, sa pasabot, nga naadyoy mga panahon nga ang kamatuoran mooy gibali nga mooy daotan. Apan mulutaw gid ang kamatuoran, tugod kay ang kamatuoran gamhanan kaysa baka. So, kung naagigamit sa kaaway para pag libog sa mga tawhan, pag-confuse o pag-cause of division, siguro una to nga nata sa side sa Ginoo. Ayog side sa majority nga na-deceive po. Kay nga naman ang decision o side sa tao, I'll go for the majority. We have to be able to stand and do the leading of the Spirit of the Lord.
dili ta magbase sa kadaghan sa mga tao. Kaya binato kadaghan sila sakto. Remember, daghan na ba gamiton sa kaaway? Para paglimbong na to, nga, maunay dapat na to nga, panigan, kadaghan sila. Ito, led by the Spirit of God. Those who are led by the Spirit of the Lord are called the children of God. Ginatudluan dyan ta nga, ang leading sa Holy Spirit ba itong sungdan, dili ang mando or ang kadaghan sa katawhan na maunay ilang decision. We have to follow the leading of the Spirit because the leading of the Holy Spirit will not bring us to regret, but will make us great in the kingdom of God. I'll repeat that. The leading of the Holy Spirit will not lead us to regret, will not bring us to regret, but will bring us, will make us great. Maghimo na to, dako. So, naras ato, regret, or mahimutang great. Magpasol ta, or mahimutang dako, ato bangan si Ginoo. Nag-i-accuse ta, basta kay di na tinudan accusation, maninto, himuon ta nila great ka. Kung dili ta mo talaw after that, padayon gihapon. Padayon lang ta. As long as we are in the right side, we are doing the right thing or the good thing and the right thing, means it guarantees that God is with us. God is on our side. Ay mga taong dautan, nagamito nila ilang kahong, gamito nila ilang understanding, ilang title or position on sa kaliha. Basta kay kita, nakimutang maayog matarong, pwedeng i-akusahan ta, pero si Lord na sayod, kinsay sakto. Let us pray. Oh God, glory be to your name. Thank you for your words, Lord. Na sa diya na si Pablo nagwali. Daghan mga milagro o Diyos na itabo. Daghan nakasabot sa mga pulong. Ilang ibang surrender ang ilang kinabuhi. Ilang gisurrender ang mga items na dili maayo. Apan nasuko ang kaaway. Tungod kay nahadlok siya na ang ilang negosyo, ang ilang gigamit nga instrumento mahimong mabukan ang ilang katuyuan. Sayod kami, Lord, na ikaw nagpadangat sa kamatuuran para mahibaw mi, para o Diyos maka-desisyon mi sa insaktong desisyon. Dili mi magpanig sa mga tao nga diin na-deceive, na limbungan sa espiritu sa limbong, espiritu nga baka, espiritu nga garbo. Salamat, Lord, sa pulong sa iyo, kinis mga miling na dugo, and continue to be with us, guide us, bless us, lead us to the right way, the right decision, the right affection, and the right, Lord God, na pagbati o Diyos. Salamat sa tanan, sa ngalan ni Jesus we pray. Amen. So thank you for watching. God bless us all. Let's proceed to the prayer items now.